Ang mga tinig ng nakaraan ay muling nagsasalita. Sa channel na ito, matutuklasan mo ang mga hiwaga ng lahi, pananampalataya at kasaysayan. Huwag palampasin, panoorin natin ang video ng mensahero ng silangan. Ngayon ang panahon ng pagmulat. Masayang bati mga Ophirians, hangad ng OHC na nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood itong video. Binabati natin at tinatanggap ang mga nakapasok na sa Joshua Group. Maraming nagpahatid sa amin ng kanilang pagkabahala dahil sa doktrinang namamayagpag ngayon na hindi raw totoo na mayroong isinilang na Mesaya at ang buong New Testament daw ay kathang isip lamang. Matanong nga namin kayong mga proponent nitong doktrina na ito. Noong hindi pa kilala ang totoong pangalan ng tunay na Mesaya at ang namamayagpag ay ang Greek Messiah, bakit hindi kayo nag-iingay noon? Maluwang ninyong tinanggap at ngayong lumutang ang pangalan ng tunay na Mesaya ng mga Hebrew Shemites, bakit bigla kayong nag-iingay na walang Mesaya at hindi totoo ang New Testament? Kawawa naman ang inyong mga malilinlang. Sa videong ito, patutunayan ng OHC na mayroong Mesaya. Ibibilad namin ang inyong kasinungalingan. Bago tayo magpatuloy, nais muna naming ihatid ang isang masayang balita. Sa kasalukuyang ginagawa itong video, sinimula na po ang ground preparation para sa pagtatayuan ng unang House of Prayer natin sa Cebu. Isusunod ang ibang chapters. Meron na rin po tayong 60 chapters worldwide at majority po niyan ay naririto sa Pilipinas. Ang House of Prayer ay simple lamang at hindi katulad ng magarbong ginagawa ng ibang sekta. Kung paanong pinagtulong-tulungan ng mga Israelites na itayo noon ang unang tabernacle sa wilderness, ganun din ang nangyayari ngayon. Bayanihan. Sa lahat ng kapatiran na tumutulong na maitayo ang House of Prayer, sumainyo ang masaganang pagpapala ng Abayahawa. Nasusulat, bubuksan ng Ama ang pintuan ng kalangitan upang tayo ay buhusan ng pagpapala. Kung napansin ninyo, napakabilis ng mga pangyayari. Barely 1 year pa lang po ang Ophirian Heritage Conservatory, pero makikita nyo agad ang bunga ng pagkakaisa ng mga tupa. Like a mustard seed, nagsimula sa ilang tao sa pangunguna ni Oferio na walang mukha. Ngayon, libo na ang sama-samang sumasamba sa tunay na Elohim. Ang Elohim na sinasamba ni na Abraham, Isaac at Jacob. Yan ang pagsamba na ipinaglaban ni na Moses at Elijah. At sa ating panahon, mula sa silangan, muling nabuhay ang pagsamba ng ating mga biblical forefathers and patriarchs. Muli tayong tinipon at patuloy na iniingatan ng Ama sa kanyang pangalan, the heritage of the servants of Yahweh. Ang ating pagkakatipon ay hindi kayang gawin ng sinumang evangelist,
kung hindi sa kaparaanan ng Holy Spirit. Kung inyong napanood at naaalala pa, ilang buwan na rin ang nakaraan, we made a bold statement. Idineklara namin sa publiko, hahakutin namin ang mga tupa ng Mesaya. No one can stop us. Ilalabas namin ang mga tao mula sa Babylonian religions. Biglang may nag-react agad. Hindi raw nila kami haharangan. Sino daw ba kami para harangan? Di nga. Hele-hele bago kere, pastor. Magpakatotoo nga kayo, mga brother, na takapagturo ng propetang naalug ang utak. Gaya ng sinabi namin, lalabas sa inyo ang mga tunay na tupa ng Mesaya. Behold, muli kayong kinukutya ng diwa ni Prophet Elijah. Sa mga kapatiran na nakiisa sa diwa ng Day of Atonement noong September 25 to September 26, nandyan pa ang announcement. Hindi pa namin tinatanggal at wala kaming ginagalaw. Kung may nakikita man kayong remarks na edited, yan ay para itama ang mga typographical error gaya ng spelling. Ngunit, ang editing ay ginawa not later than September 26. Tingnan nyo ulit yung listahan ng ating mga hiningi sa Ama at tingnan ninyo kung paanong tinupad ng Ama ang ating mga kahilingan. Sa third prayer natin, September 25, 12 o'clock midnight, hiningi natin na maging matibay at matatag ang mga leader ng mga chapters sa buong mundo. Ano ang nangyari? Yes, lalong dumami ang chapters. Last census natin, almost 60 chapters na po tayo worldwide and still counting. Sa fourth prayer naman natin, September 26, 9 a.m., hiningi natin na bigkisin sa fraternal love ang mga tupa, magkapatawaran, magkaisa, buong mundo. Natupad ba? Yes. Nilukob ng kapayapaan at pagkakaisa ang kawan. Wala nang bangayan. Lahat nakafocus lang sa salita ng Mesaya. Seek ye first the kingdom, and all these things will be added unto you. We actually seek the kingship of Messiah Yahawashai. We recognized Him as our King. On the process of purification ng kawan, may mangilan-ngilan na na-disqualify. Bakit? Iba kasi ang kanilang goal, philosophy, at perception. Sinunod nila ang sarili nilang nais, salungat sa wisdom ng Ophirian Heritage Conservatory na naglabas sa kanila mula sa Babylonian religions. And where are they now? Ligaw na tupa. Noong nabalitaan ng mga sekta na may mga nawala sa OHC, tuwang-tuwa sila. Nagdiwang. Sorry kayo, bahagi po yun ng proseso para maging dalisay at mapayapa ang mga tupa sa loob ng kawan. Reality check. We are getting bigger, stronger, and united more than ever. Sa pang-anim na prayer, September 26, 3 p.m., hiningi natin kay Aba Yahweh na mapabilis ang pagising at paglalabas ng mga tupa mula sa mga Babylonian religions. Hiniling natin na magkaroon ng mas maraming volunteer workers. Behold, as in the days of Elijah, hindi kami ipinahiya ni Aba Yahweh. Sa loob lamang ng isang buwan, mahigit 1,500 ang pumila at kumakatok upang magpabautismo. Pumasok sa covenant at sumama na sa kawan. Hiniling naming dumami ang mga volunteers na may kakayahang gabayan ang kawan. Sinagot ng Aba Yahweh, nilisan ng 18 pastors ang mga Babylonian religions. Mula sa kanilang pagiging pastor ng Babylonia, sila ngayon ay mga servants of Elohim na. Iisa lang ang itinuturing nating pastol. Yan ay ang Messiah, the upcoming King Yahawashai. Dumami din ang volunteer workers sa Joshua Group. Tulong-tulong ang kawan.
united in one covenant, one spirit, one flock, one shepherd, one heritage. Congratulations sa lahat. Shout out sa Joshua Group. Kaya sa muli, binatikos ulit ang ating bayanihan nitong mga pastors ng propetang naalugang utak. Very phenomenal ang mga pangyayari. Tanging ang kapangyarihan lamang ni Aba Yahweh at ng Messiah Yahweh ang may kakayahang mag-mobilize ng ganyan karaming tao in a very short period of time. Nasusulat, "My sheep hear my voice, I know them, and they follow me." John chapter 10 verse 27. Naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sila'y susunod sa akin. Para sa inyong mga kumukutya, sa mga followers ng OHC teachings, dahil sumusunod sila na hindi nila nakita ang mukha ni Oferio. Hindi sila ang inyong kinukutya, kundi ang mismong salita ng Mesaya. Nasusulat, John chapter 20 verse 29. Then Yahweh told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Pagkatapos, sinabi ni Yahweh sa kanya, "Dahil nakita mo ako, kaya naniwala ka. Mapalad ang mga hindi nakakita, ngunit naniwala." Nauunawaan niyo ba ang sinabi ng Mesaya? Blessed, mapalad ang mga hindi nakakita, ngunit naniwala. Alam niyo mga pastor, kung may dapat kayong kutyain, walang iba kundi ang inyong mga kamangmangan sa nasusulat. Ano ang ginagawa ng Holy Spirit na inyong tinatawag? Bakit ganyan kayo kamangmang? Ang mga inihayag ng OHC ay pawang salita ng Ama at ng Mesaya. Walang halong libadura, walang halong pambubola. Ano ang sinabi ng Mesaya? Mapalad ang mga naniwala sa mensahe ng mga salita kahit hindi nila nakita ang mensahero. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Sa pamamagitan ng verse na yan, haharapin namin itong mga nagpapakalat ng doktrinang wala daw Mesaya. Hindi raw totoo ang Mesaya. Walang isinilang, namatay at muling nabuhay na Mesaya, kung kaya pinalalabas nila na walang babalik na Mesaya. Katahang isip daw ang buong New Testament. Basahin natin ang report ng mga taong nagparating sa atin. Tinakpan natin ang kanilang mga pangalan for privacy. May tanong lang po ako. OHC, off topic po ito. May nabasa po ako na hindi daw po totoo ang Mesaya. Tanong ko lang po, totoo ba ito o mali? Sana mabigyan niyo po ako ng advice at patunay na ang Mesaya ay totoo. Salamat po. Ito pa, meron pang isa. Sinabi po ni Apostle James na consider it joy when you encounter various trials, persecutions. Still naiiyak ako sa ginagawa ng situan na mga tupa. Nililigaw nila, niloloko na naman ang mga nasa kawan. Wala raw Mesaya. Ang kaligtasan daw ay nasa kamay natin. Nako, mahirap ito. Ito pa, pangatlong report. Magandang araw po, OHC. May mga kapatiran po kasi noon na iba na yung post sa FB. Nakakalungkot lang po. Nalulungkot lang po ako. Active siya mag-post noon about your teachings. Pero ngayon, kinakalaban na mga turo niyo po. Sa comment kasi niya, ang naiintindihan ko, may panibago daw kayong sekta na itinayo. Tribe of Judah yata ang fina-follow niya. Di din sila naniniwala na may Mesaya. Ang bottom line ng doktrina na inireport sa atin ay ito. Number 1, walang Mesaya na tagapagligtas. Therefore, ang kaligtasan ay nasa sariling kamay ng mga tao. My goodness. Mariing kinukundina ng OHC ang doktrinang yan
Dahil hindi lang ang kasulatan ng mga propeta ang kanilang niyurakan, kundi nilapastangan nila ang kingship ng Messiah Yahawashai. Sa mga nagpasimuno ng doktrinang ito, maghunos dili kayo, marami kayong hahatakin sa impyerno. Para sa inyong kaalaman, ang mga kasulatan na tinawag ninyong New Testament ay karugtong lamang ng Old Testament. It is one with the Old Testament. While it is true na maraming nakorap na translation ng New Testament, hindi yun dahilan upang ibasura ang buong kasulatan. Itatapon mo ba ang isang sakong palay dahil lamang sa ito'y nahaluan ng 5 kilong ipa? Ngayon, patutunayan namin sa inyo na totoong may Mesaya. Gagamit kami ng isang simpleng kwento bilang analogy para madali ninyong maunawaan ang aming ilalahad. Ilalapat natin along the way ang biblical context. Ihalintulad natin ang mundong ito sa isang asyenda. Tawagin nating Asyenda Elohim na pag-aari ng Aba Yahawa. Ang iba't ibang lahi ng tao ay mga tauhan sa loob ng asyenda. Ang original at unang katiwala na inilagay sa asyenda ay sina Adam and Eve. Direkta nilang nakakausap noon ang Elohim, yung may-ari ng asyenda. Sila sana at ang kanilang magiging henerasyon ang katiwala ng buong asyenda. Ngunit dahil nakinig sina Adam and Eve sa dyablo, ang henerasyon na nagmumula sa kanila ay nahaluan ng ibang lahi. Yan ang serpent seeds. Sa paglipas ng panahon, ang mga sumunod na henerasyon ay hindi na kumikilala sa Ama na nagmamay-ari ng asyenda. Sila ay namuhay na ayon sa sistema na iminulat sa kanila ng dyablo. Nagtayo na rin sila ng mga unyon-unyon, nagsagawa ng mga pag-aaklas, at kinakalaban ang mga patakaran ng Elohim na nagmamay-ari ng asyenda. Pinaghati-hatian na nila sa kanilang sarili ang asyenda at itinuring nilang hari ang kanilang mga sarili. Hindi nagustuhan ng may-ari ang kanilang ginagawa. Psalms chapter 2, verse 1 and 2. Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? The kings of the earth rise up, and the rulers band together against Yahweh and against His anointed. Basahin natin sa Tagalog. Mga Awit, Kapitulo 2, versikulo 1, 2, 3. Bakit nagsasabuatan ang mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Elohim at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabing, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Sa kabila ng mga pangyayari, ang may-ari ng asyenda ay pumili ng isang lahi ng mga katiwala, the chosen people. Yan ang lahi ni Jacob. Isaiah chapter 41 verse 8 hanggang 9. But you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend, I took you from the ends of the earth. From its farthest corners I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and have not rejected you. Ngunit ang lahi ni Jacob, bagamat pinili, ay may pagkaswail. Kung kaya't pinarusahan sila ng Elohim na nagmamay-ari ng asyenda, ngunit hindi talaga tuluyang itinakwil. Kumbaga, tinuruan lang ng leksyon. Pinabayaan sila ng Elohim sa kamay ng mga rebelding naghahari-harian sa asyenda. Nawalan sila ng lupaing tinitirhan, nagkawatak-watak, ang iba ay ginawang mga alipin, at ang iba ay napatay.
Ang bahaging ito ay inilahad na natin sa Rizal Series at World Territories Series. Check nyo na lang po ang playlist at panoorin ang bahaging yan. Mahaba po yan. Ganun pa man, dahil sa isang covenant or kasunduan ng Ama kay Jacob, hindi niya talaga totally pinabayaan ang lahi ni Jacob. Sinabi ng Ama, hindi ako nagbago, kung kaya't kayong lahi ni Jacob ay hindi tuluyang nalusaw. Malakay chapter 3 verse 6, I am Yahweh, I change not, therefore, you sons of Jacob are not consumed. Kahit nagkawatak-watak sila, nangako ang may-ari ng asyenda na muli silang titipunin mula sa iba't ibang bahagi ng asyenda o buong mundo. May mga instructions ang may-ari ng asyenda na ipinahatid sa mga piniling tauhan na tinatawag natin ngayong mga propeta. Kabilang doon si Prophet Ezekiel. Ano ang isinulat ni Prophet Ezekiel? Therefore say, this is what the sovereign Elohim says, I will gather you from the nations and bring you back from the countries where you have been scattered, and I will give you back the land of Israel again. Kaya't iyong sabihin, ganito ang sabi ng Elohim, aking titipunin kayo mula sa mga bansa at sa mga lupain na inyong pinangalatan at muli kong ibibigay sa inyo ang lupain ng Israel. Sinabi din ni Abba Yahweh na ililigtas niya tayo mula sa bansang silangan at bansang kanluran. Zechariah chapter 8 verse 7. Thus saith Yahweh of hosts, behold, I will save my people from the east country and from the west country. Nasaan ang Ophir, Philippines? East, perlas ng silangan. Naririto ang mga taong kumakapit sa tunay na pangalan ng Ama at ng Mesaya. Naririto ang mga taong yumayakap ngayon sa covenant ng Ama kay Jacob. Ipinaalam sa atin na ang asyenda ay ipinamana ng Ama sa kanyang anak at ito ang magiging hari ng asyenda o buong mundo. Ang anak na magiging hari ang muling iipon sa lahi ni Jacob. Pangungunahan niya ang pagbawi ng asyenda mula sa mga rebelding tauhan na naghahari-harian. Ngayon, bilang pagpapatunay na mayroong Mesaya, naririto ang paglalahad ng katotohanan mula sa Ophirian Heritage Conservatory. Punto por punto, mula mismo sa Old Testament, kumbaga hindi kayo naniniwala sa New Testament. Point number 1, ang kaguluhan sa mundo or asyenda, ang rason kaya nagtalaga ang Ama ng isang maghahari. Point number 2, ang maghahari na itinalaga ng Ama ay ang kanyang anak bilang tagapagmana ng mundo. Point number 3, kasamang ipinamana ng Ama ang kanyang mga tapat na tauhan sa asyenda para sa kanyang tagapagmanang anak upang pagharian. Ang tatlong punto na yan ay paunang pagpapatunay na mayroong Mesaya. Talakayin na natin ang point number 1. Ang kaguluhan sa mundo or asyenda, ang rason kaya nagtalaga ang Ama ng isang maghahari. Psalms chapter 2 verse 1 to 3. Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? The kings of the earth rise up and the rulers band together against Yahweh and against his anointed, saying, let us break their chains and throw off their shackles. Muli naming basahin sa Tagalog. Bakit nagsasabuatan ang mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili
at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Elohim at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabing, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Ano ang nakikita niyong dahilan ng Ama? Bakit nagtalaga siya ng isang Mesaya na maghahari? Sagot, ang pagsasabuatan ng mga bansa laban kay Aba Yahweh. Nagsama-sama sila upang kalabanin ang nais ng Ama. Yan ang nakikita nating dahilan mula sa Psalms. Bakit nagtalaga ang Ama ng maghahari sa asyenda o dito sa mundo? Ito ang pundasyon, ang pinaka-premise ng pagkakaroon ng Mesaya. Panoorin nyo ang Rizal series at ang World Territory series para maunawaan kung anong kaguluhan ang ikinagalit ng Ama. Ituloy natin ang Psalms chapter 2. Sa verse 4, nasusulat, the one enthroned in heaven laughs. Yahweh scoffs at them. He rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying, I have installed my king on Zion, my holy mountain. Siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa, at ang Elohim ay kumukutya sa kanila. Kung magkagayoy, magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot at tatakutin sila sa kanyang matinding galit na nagsasabi, gayon may inilagay ko ang aking hari sa Zion, sa aking banal na burol. Malinaw, ang Elohim ay may itinalagang maghahari sa Mount Zion upang pagharian ang mga bansa. Kung mag-advance reading kayo, ang hari na yan ay ipinakita kay John Revelator sa Book of Revelation. Revelation chapter 14 verse 1. Then I looked, and behold, on Mount Zion stood the Lamb, and with him 144,000 who had his name and his Father's name written on their foreheads. Ang mga ililigtas mula sa bansang silangan at bansang kanluran ay dadalhin sa Jerusalem kasama ng King Yahweh na mag-reign sa buong mundo. Hindi po dadalhin sa langit. Tigil-tigilan nyo ang satanistang doktrinang yan. Wala po yan sa Biblia. Taliwas po yan sa mga nasusulat. Nakita nyo na, mula sa Psalms, Old Testament, may sinasabi ang Ama na siya ay may nakatalagang maghahari sa Mount Zion. Ganun din ang nasusulat ni Prophet Joel sa Joel chapter 3. At ganun din ang nasusulat ni Prophet John Revelator. Talakayin natin ang point number 2. Ang maghahari na itinalaga ng Ama ay ang kanyang anak bilang tagapagmana ng mundo. Balik tayo sa Psalms chapter 2, verse 7 hanggang 8. Isa pa itong pagpapatunay na may Mesaya. I will proclaim Yahweh's decree. He said to me, you are my son. Today I have become your father. Ask me, and I will make the nations your inheritance, and the ends of the earth your possession. Tagalog, aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Elohim. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Humingi ka sa akin, at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo, at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Sila'y iyong babaliin ng pamalong bakal, at dudurugin mo sila gaya ng banga. Ayan, matibay na patunay na ang Ama ay may anak, at ang anak na yon ang tagapagmana, at ang tagapagmanang anak ang magiging hari ng mundo or ng buong asyenda.
Ganun kasimple. Makikita sa verse ang ugnayan ng ama at ng anak. Ito ang salita ng anak. Aking ipoproklama ang sinabi sa akin ng aking ama na nakaupo sa trono ng kalangitan. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ipinanganak. Malinaw ang verse. Sinabihan ng ama ang kanyang anak ng ganito, humiling ka sa akin, ipapamana ko sa iyo ang mga bansa, at ang dulo ng lupa ay magiging iyo. In short, ang mundong ito ay ipinamana ng ama sa kanyang anak. Dito nyo mauunawaan ang malalim na dahilan bakit nagkatawang tao ang anak bilang Mesaya. Pasubali, baka gawan nyo na naman ng doktrina na ang ama ay may pagkababae at ini-imagine ninyo ang ama na umiire na parang babae dahil sa salita niyang sa araw na ito kita'y ipinanganak. Ay Ginoo kayo, hindi nyo nauunawaan ang malalim na naturalisa ng Elohim, kaya huwag nyong gagawa ng kamangmangang doktrina makapagtayo lang ng sekta. Point number 3. Kasamang ibinigay ng ama ang kanyang mga tapat na tauhan sa asyenda na paghaharian ng kanyang tagapagmanang anak. Maliban sa nasusulat sa Psalms chapter 2, pinatunayan din yan ng kasulatan ni Prophet Joel na ang lahi ni Jacob Israel ay kasamang ipinamana ng ama sa kanyang anak. Joel chapter 3 verse 2, I will also gather all nations and will bring them down in the valley of Jehoshaphat and will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations and parted my land. Maliwanag, sinabi ni Prophet Joel na iipunin ng Mesaya ang mga bansa para sa kapakanan ng kanyang minanang heritage, my Israel. Ang Israel ay ang lahi ni Jacob. Yan ang mga tauhan ng kanyang ama na ipinamana sa kanya. Lupain at tauhan, asyenda at mga tauhan, kingdom and servants, yan ang heritage. Ang karugtong ng sinulat ni Prophet Joel ay sinalita din ng Mesaya noong siya ay nasa katawang tao na. Nasusulat, John chapter 10 verse 27 hanggang 29. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Sa verse 29, maliwanag ang salita ng Mesaya. Ibinigay sila sa akin ng aking ama. Hindi ba't nagtutugma ang Old and New Testament? Parehong nagpapatunay na mayroong Mesaya. Ngayon, patutunayan natin na ang anak ay pumunta sa kanyang asyenda, bumaba dito sa mundo, nagkatawang pisikal na tao upang humalubilo sa kanyang mga tauhan sa asyenda. May nasusulat ba sa Old Testament na ang anak ay bababa upang puntahan ang kanyang minanang asyenda at mga tauhan mula sa ama? Yes, meron. At bago siya bumaba dito, nag-warning or nagbigay ng babala ang ama sa mga bansa at mga hari. Sinabihan ng ama ang mga bansa na tanggapin nyo ang anak para hindi ito magalit. Dahil kapag ang anak ay nagalit, lulusawin niya ang mga bansa na hindi tatanggap sa kanya. Psalms chapter 2 pa rin tayo, verse 10 onwards. Therefore, you kings, be wise, be warned. You rulers of the earth, serve Yahweh with fear and celebrate His rule with trembling. Pakinggan yung mabuti ang verse 12. Kiss His Son, or He will be angry, and your way will lead to your destruction.
for his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him. Basahin ko sa Tagalog para maunawaan nyo. Kaya't ngayon, o mga hari, kayo'y magpakapantas. O mga pinuno ng lupa, kayo'y magsihanda. Kayo'y maglingkod sa Elohim na may takot at magalak na may panginginig. Ang anak ay inyong hagkan. Baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab. Mapapalad ang lahat na nanganganlong sa kanya. Yan ang warning ng Ama sa mga bansa. Tanggapin nyo ang anak. Tanggapin nyo ang aking anak. Hagkan nyo. Dahil malulusaw kayo kapag nagalit yan. Hindi ba't napakalinaw na sa Psalms pa lang, sinabi na ng Ama na pupunta dyan ang kanyang anak sa asyenda o dito sa mundo upang pagharian ang kanyang minana. Bakit nyo sinasabi na walang Mesaya? Mamaya sasabunin namin kayo ng todo. Dahil sobrang pagyurak sa authority ni King Yahweh, ang doktrinang inilalason nyo sa mga tauhan ng asyenda. Maliban sa isinulat sa Psalms, inilarawan din ni Prophet Isaiah kung ano ang kahihinatnan ng anak kapag ito ay nagkatawang tao at pumunta sa asyenda. Lahat ng sinabi ni Prophet Isaiah ay nangyari at nagkatotoo. Ito ang pinakamatibay na pagpapatunay na may Mesaya. Isaiah chapter 52 verse 14 to 15. See, my servant will act wisely. He will be raised and lifted up and highly exalted, just as there were many who were appalled at him. His appearance was so disfigured beyond that of any human being, and his form marred beyond human likeness. Sa verse 13, ang Mesaya ay tinawag na servant. Bakit servant? Sapagkat sinusunod niya lamang ang nais ng Ama noong itinalaga siya na pagharian ang mundo dahil sa kaguluhang nangyayari dito. Sabi ng Ama sa Psalms, maglalagay siya ng hari sa Mount Zion bilang pagsunod sa utos ng Ama. Kaya inilarawan ang Mesaya bilang servant ng Ama. Ganyan lang po kasimple intindihin yan. Huwag ding kalibutan ang babala ng Ama sa mga bansa. Kiss the Son. Hagkan nyo ang aking anak. Kung hindi, mawawasa kayo. Sa kabila ng babala ng Ama, ano ang ginawa ng mga bansa? Ano ang sinapit ng kanyang anak na inutusan niyang pumunta sa asyenda? Ano ang ginawa sa kanya ng mga rebeldeng naghahari-harian sa asyenda na kanyang minana mula sa kanyang ama? Tinanggap ba siya? Hinagkan ba siya? Ano ang sinabi ni Prophet Isaiah? Isaiah chapter 53 verse 3. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised and we held him in low esteem. Sa verse 3, he was despised and rejected. Simple lang. Hinamak at tinanggihan. Verse 5, but he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Ganito ang sinasabi sa verse 5. Siya ay tinusok o sinaksak dahil sa ating mga pagkakasala. Tayo ay pinagaling ng kanyang mga sugat. Hindi ba't ang Mesaya ang inilalarawan ni Prophet Isaiah? Verse 6, we all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and Yahweh has laid on him the iniquity of us all. Ganito ang sinasabi sa verse 6. Inilagay sa kanya ni Aba Yahweh ang kasamaan nating lahat. Hindi ba't yan ang isang napakalinaw na patunay na mayroong Mesaya na pumunta?
Ito pa, verse 7. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. Ganito lang kasimple ang sinasabi ng verse 7. He was led like a lamb to the slaughter. Siya ay parang isang tupa na inihatid sa katayan. Hindi ba't ang Mesaya ang tinutukoy? Verse 8, by oppression and judgment he was taken away. Yet, who of his generation protested? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people, he was punished. Ganito kasimple ang sinasabi ng verse 8. Siya ay tinagpa sa lupain ng mga buhay. Ibig sabihin, pinatay siya. Hindi ba't ang Mesaya ang tinutukoy? Verse 11, after he has suffered, he will see the light of life and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. Pagkatapos ng kanyang paghihirap, makikita niyang muli ang ilaw ng buhay. Ibig sabihin, siya ay muling mabubuhay. Resurrection. Di ba? Ang Mesaya ang tinutukoy. Verse 12. Ito, napakahalaga nito. Therefore, I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and he was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Ibinuhos niya ang kanyang buhay hanggang sa kamatayan, sapagkat pinasan niya ang kasalanan ng marami at gumawa ng pamamagitan para sa mga nagkasala. Ayan, ang napakadetalyadong paglalarawan ni Prophet Isaiah na kanyang isinulat bago pa man isilang ang Mesaya, ay 100% na pagpapatunay na totoo ang Mesaya dahil ang lahat ng sinulat niya ay nagkatotoo at nangyari sa Mesaya na nasusulat din sa New Testament na inyong sinisipa. Ngayon, kung ipagpipilitan nyo pa rin ang inyong katuruan na walang Mesaya, pasensya na. Pero ang sarili nyong aksyon ang nagpapakilala kung sino kayo. Mga anti-Mesaya, mga kampon ni Satanas na naghahari-harian ngayon dito sa mundo. Sa mga critics, magpakasaya na kayo dahil maiksing panahon na lang ang natitira sa inyo. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na naninindigan sa katotohanan. Tibayan nyo ang inyong pananampalataya dahil nagngangalit na ang mga kampon ng serpent seeds. Sa mga new subscribers, welcome to the channel. Sa lahat ng believers, be blessed. Shalom. Kung nakaantig sa inyo ang mga katotohanang ibinahagi, paki-like po ang video at mag-subscribe para patuloy kayong ma-update sa mga susunod pang aral. Maraming salamat at naway samahan kayo ng liwanag sa bawat hakbang.